Isipin po natin, gaano ito kahirap sa lalaking ito. Bulag na siya. Mga kapatid ko kay Kristo, nilagyan pa siya ng putik sa kanyang paningin. Pagkatapos inatasan siya, pero hindi siya nakipag-argue sa Panginoon. Hindi siya nagaling sa Lord. Hindi siya, mga kapatid ko kay Kristo, na kung saan nagreklamo. Bakit ganito? Para walang kinakawawa ako. Then, anong kanyang ginawa? Nagbukas siya ng kanyang puso para sa Lord at hinayaan niya na kumilos ang Diyos at hinayaan niya na gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya naman, yung kanyang hinahanap na kagalingan, solusyon sa kanyang pangangailangan ay kanyang natagpuan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa utos ni Yahweh Al-Shaddai. Amen. At balikan natin yung nakaraang gospel kung siya ay nag-transfiguration si Jesus. Diba, sabi ng mga alagad, dito na po tayo, Panginoon. Pero ang sabi ng tinig sa mga alagad, ito ang anak kong minamahal, lubos kong pinatutugdan, siya ang inyong pakinggan. Kaya wala kong tao na nakinig sa salita ni Yahweh Al-Shaddai at sumunod na kailanman ay nabigo. Bakit? Anong sabi ni Kristo sa verse 5 na ating tinunghayan? Sabi niya, Lord, habang narito ako sa sanlibutan ito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, kapatid, habang ang salita ng Diyos ay napakikinggan mo, habang ang salita ng Diyos ay naririnig mo, kapatid, ang liwanag ng Diyos ay nasa atin ngayon kung ating ito paniniwalaan. Amen? Glory to God, glory to Jesus, brothers and sisters. Kaya naman, nung siya'y pumunta at naghilamos, ano nakita natin? Nung bumalik siya doon, mga kapatid, sabi ng verse 7, nang siya po'y bumalik, mga kapatid ko, ano sabi ron? Siya ngayon ay nakadilat na, mga brothers and sisters, after na maghilamos. So, ang ibig sabihin dito, kapatid, ang tunay na nagpagaling sa kanya ay ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, madaling bang sumunod? Sino nagsasabing madaling sumunod? Sino naman ngayon ang nahihirapang sumunod? Diba? Kanina napakinggan natin yung sabi ni Father, ibigin mo ang iyong kapwa. Ano mahirap? Bakit? Makikipag-argument na. Baka sabihin, bakit ko siya ibigin? Inaaway na ako araw-araw. Bakit ako magpatawad? Ako naman laging sinasaktan. Pero kapatid, tandaan mo, kapag ang unang makikinabang sa lahat ng iyan. Amen? Kaya po mga brothers and sisters in Christ, yan ang layunin ng pagsubok. Yan ang layunin ng mga problema. Yan ang purpose ni Lord. Bakit? Sapagkat sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, siya lang ang nakakaalam ng pagbabalak sa ikabubuti natin. Mahirap minsan arutin ang kalooban ng Diyos. Minsan ipararanas ka muna o pararanas sa iyo muna ang sitwasyon, ang kahirapan para tayo'y mamulat sa katotohanan na kailangan natin ang tulong ni Yahweh Shaddai. Hindi pala tayo nabubuhay sa sarili natin. Kailangan natin ang lakas at tulong ng Diyos. Amen? Hindi natin kailangan ng sarilinin ang problema. Amen? Sapagkat kapag sinarili mo yung problema, mabilis kang kakanta. Amen po? Kailangan mo ang problema ipasa sa Panginoon. Kaya kung makikita po natin dito mga brothers and sisters in Christ, na kung saan sa ating tinunghayan ngayon, paano pinakita, paano pinaranas ng Lord ang kapangyarihan, paano nahayag ang kapangyarihan sa pamagitan ng pagsuko sa lalaking ito. Isinilang na bulag. Trials po yun. Kaya sabi ni Willie Garde sa kanyang awitin, nasaan ang liwanag? Bakit? Tandaan niyo po kung sino yung mahina, kung sino yung may naakala ko na walang magawa na tuwan ang tulong ng Panginoon. Kaya tandaan niyo po, nang si Jesus ay nandito nagkaroon tao, ang labi niya kasi
muli, sabihin mo sa katabi, huwag kang mawala ng pag-asa sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Diyos. Amen?